Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Oktubre 15, tuig 2025. Ini ang inyong tagpalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Tingala. Headline. Iloilo gintayog sang 4.2 magnitude nga linog sining Oktubre 15. Headline. Litik nga nakitaan sa Kapitolyo nga ginapananaw resulta sang linog ipasikyar ni Iloilo Governor Defensor sa DPWH. Headline. Work suspension sa Iloilo Provincial Government ginanunsyo ni Governor Defensor pila ka transaksyon giniwat sa kuwasang Kapitolyo ug makumudar ang mga nagatransak nga kliyente. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hintayog sang 4.2 magnitude nga linog ang Iloilo sining Miyerkules, Oktubre 15. Sandig sa datos ng PHIVOLCS na record ang pagtayog las 6:48 sang aga kag ang epicenter amo ang Gimbal, Iloilo. Naka-record sang intensity 4 sa Iloilo City kag instrumental 3 sa Nueva Valencia, Guimaras, intensity 2 sa San Lorenzo, Guimaras, Bago City kag Bago City, Negros Occidental kag intensity 1 sa Colasi Antique kag City of La Carlota sa Negros Occidental. Wala naman sa ginalauman nga damage sukon aftershocks sa nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakitaan sa Kapitolyo ang ginapananaw resulta sang linog ipasikyar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paligaran na isang 24 oras madubalik sa normal ang mga transaksyon ng operasyon sa Kapitolyo. Inaging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bisan naging deklara nga safe ang Capitol Building matapos ang pagpatigayon sa inspeksyon sa PDRRMO. Yung kumpirmaman sa gobernador na may litik na nakitaan sa Kapitolyo nga luyag ipasikyar sa Department of Public Works and Highways. Bangod sa sige-sige nga aftershock sa bilang na pusod suno sa gobernador, may mga bagong approach na ginarekomenda ang PDRRMO. Ginpakamaayo man sini sa buwas ang Kapitolyo na lang batunon ang mga kliyente agad madasig na makabakwit pananglit ng mabatsagan para aftershocks. Ginamonitor man sa probinsya mga banwa kung may kahalitan nga nabalhag, labi na ang banwa sa Gimbal dugang pa sa gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga safe ug structurally sound ang mga edifisyo kag struktura sa Iloilo Provincial Capital suno sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office matapos ang ginpatigayon nga inspeksyon. Sa ginpatigayon nga inspeksyon kag hammer rebound test ng PDRRMO, DPWH 4th District Engineering Office kag Provincial Engineers Office, nakitaan sang litik ang pila ka porsyon sa Kapitolyo apang ginpatag sang PDRRMO nga sa palitada kung sa finishing lang nagbatyag pero ang core sang concrete nagapabilin nga mabakod. Suno kay Fons Baldonado sang Iloilo PDRRMO mapadala pa ang DPWH Regional Office ng scanner para ma-inspect bagid sa tulid ang mga major structures nga nalakipat sa haligi kag beams. Ginapatigan ng inspeksyon kabahin sa mando ni Governor Toto Defensor god mapasiguro ang structural integrity sang Iloilo Provincial Capital kasunod sang pila ka linog nga naglunta dumalin sang September 30
2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Work suspension sa Iloilo Provincial Government ginanunsyo ni Governor Defensor pila ka transaksyon giniwat sa guwasang Kapitol ug maakomodar ang pila ka kliyente. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa piyak sa pag-anunsyo sa work suspension ni Iloilo Governor Atty. Defensor Jr. sa Iloilo Provincial Capital, bangod sa nabatyagan nga linog, padayon naging baton sa provincial government ang pila ka mga residente nga may transaksyon sa Kapitolyo. Temporaryo nga nangin opisina sa Kapitolyo ang gwa o kung entrance sa building kag sa diin nagpila ang mga kliyente. Mismo si Iloilo Governor Defensor ang nagbantay man sa gwa sa Kapitolyo kag ginmanduan ang mga departamento nga tipano ng mga kliyente nga temprano pa nga nag-abot agad hindi mauyang ang ilang tiyempo. Impahayag man sini nga magabalik sa normal ang operasyon sa Kapitolyo pagkatapos ng 24 oras kag matapos ang inspeksyon sa structural integrity sa edifisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Idong klase aling kindergarten kag tubtub senior high school sa tanang abulutuan sa 1st District of Iloilo. Ginmando ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto F. Servillon Jr. sa Schools Division of Iloilo ang gilayon nga suspension matapos ang naglutat nga 4.2 magnitude nga linog sa gimbal nga sakop sa 1st District. Payag ni SDS Servillon nga ang suspension sang klase nagatuyo nga siguraduhan ang safety kag well-being sang tanang estudyante kag school personnel. Madumduman ng itag sa 4.2 magnitude nga linog ang Iloilo sa din epicenter yara sa gimbal nagka-record sa intensity sa Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi duman ang klase sa tanang level sa West Visayas State University sa mga Miyerkules, Oktubre 15. Sa anunsyo sa universidad, suspendido ang klase whole day sa main kag external campuses para mga tagligwa sa iwatan nga building safety inspections matapos ang nagluntad nga linog. Dugang pa sa WVSU nga iwaton ng klase pinali sa mediated instruction. Magkapaday naman ang obra sa universidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman man sang suspension sa face-to-face classes ang pila ka bulutuan sa Negros Occidental kasunod sa 4.2 magnitude nga linog sa gimbal. Lakip diri ang Negros Occidental High School kag Riverside College sa Bacolod. Sa nagsa report sa DOST post nakabatchag sa instrumental intensity 2 ang Bagos City kag intensity 1 ang La Carlota City sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, ginasuspende ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Lablab Baronda ang trabaho sa opisina nga nahamtang sa Legislative Building kasunod sang linog nga nabatyagan sining hapon. Nagpalanaog ang mga empleyado matapos mabatyagan ang pagtayog. Sunod sa Vice Alcalde, kinahanglan nga ma-assess ang sitwasyon rason nga iya gin-suspend ang trabaho lakip sa mga opisina yara sa Legislative Building, opisina sa mga konsihal, Office of the Building Official, Executive Assistant kag City Agriculture, SP Secretariat kag Vice Mayor's Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang earthquake drill ang Iloilo City Government sa City Hall alas 11:30 kaina sang aga. Ginpasikupan ini sa mga empleyado sa ground floor hasta sa second floor. Ang aktibidad kabayan sa City Disaster Preparedness Efforts kasunod sa nangin mando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwat nagbugas ang abo halin sa Summit Crater ang bulkang kanlaon halin alas 6:54 tubtub alas 7:40 sang aga Oktubre 15. Naglabot sa 100 meters ang kataason sang abo anti sini mapalid sa nabagatnan nakatungdan ang laragway kuwas ang Kanlaon Volcano Observatory. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlamon sang kalayo ang isa ka abandonado nga balay sa Barangay Cabano, San Lorenzo, Guimaras pasado alas 11 kay nasang aga. Sunod kay Fire Officer 3 Ryan Lianes, investigator on case ng BFP San Lorenzo. Marasig nga naglaptang sunog pangunuman sang light materials ang balay. Ginkabalagaan man sa mga residente bud malapit ang balay sa eskwelahan. Sa nagluntad nga sunog, ginbululigan sa mga bumbero palong ang kalayo kag gindeklara nga far out alas 11:35 sang aga. Naglabot sa 8,000 ka pesos ang kalitan nga ginbilin sang sunog. Wala naman sa nasamaran sa nagluntad nga sunog sa karon nagpada ng investigasyon sa BFP San Lorenzo kung ano ang gintunaan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo
Pilipinas News. Gilayon nga nagpalabot sang bulig si Governor Maria Lucille Nava sa mga biktima sang sunog sa Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Ang sunog nagresulta sang pagkaguba sa mga balay kag balaligyahan sa rin pila ka pamilya ang na-display. Sa pagbisita ni Nava sa lugar, naghatag ini sang immediate assistance nga ginalakipan sang family food packs kag kits. Maghahatag man ng probinsya sang financial assistance para makabulig sa pagbangon sa mga apektado nga pamilya. Nagsapol man si Nava kay Buenavista Mayor Samuel Gumarin ang istoryahan ng pagpabaskog sa disaster preparedness kag koordinasyon sang banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadala sa 300 personnel ang Police Regional Office 6 bilang dugang nga puwersa sa Police Regional Office Negros Island Region agon magbulig sa pagpatuman sang kalinong kagkatawhayan sa selebrasyon sang Mascara Festival 2025. Ang send-off ceremony ginpatigan sa PRO6 Grandstand sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Iloilo City. Sino kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, bisan hindi nasakop sang PRO6 ng Bacolod City, padayon ng suporta sang riyon sa syudad. Bilang mga pulis, dapat handa sila nga ma-assign sa diin sa Pilipinas nga kinahanglan ng ila serbisyo. Ginapahanumduman ni Ligan ang mga pulis nga magpabilin nga disiplinado, alerto kag matinahuron. Nagtambong man sa seremonya si Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, Regional Director sang Negros Island Region, nga personal nga nagbaton kag nagpasalamat sa mga augmentation personnel. Ang 300 augmentation personnel ginalakipan sa mga personnel halin sa Regional Mobile Force Battalion 6 kag iban pa nga provincial kag city police offices. Magabulig sila sa crowd control, traffic management kag law enforcement operations. Ginpasiguro man sang PRO6 nga bisan may deployment, magapabilin nga unhampered ang police visibility kag seguridad sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 200 kababae sa Negros Occidental na graduate sa AI Data Annotation Program. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-graduate ng kapindusyentos kababae gikan sa Ilog kag Candoni sa Negros Occidental sa Elevate AIDA program sa Aboitiz Foundation Incorporated. Ang Elevate AIDA kung Artificial Intelligence Data Annotation nagatuyo nga pabaskugon ng kababaihan, solo parents kag underserved groups pinaagi sa paghatag sa ila sa nagaigo nga digital skills kag access sa remote work opportunities. Sa iya mensahe, ginpabutyag ni Governor Bong Lacson nga halin pamansagto dako ang iya pagsalig sa kasaraan kag potensyal sa mga babayi nga negrense. Dugang pa niya, pinaagi sa husto nga suporta, kagamitan kag oportunidad, masarangan sa mga negrense nga pabaskugon ng ilang komunidad. Ginapasalamatan man sa gobernador ang Aboitiz Foundation sa ilang pagdiwa kag pag-invest sa mga negrense, partikular sa kababaihan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Habas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, 48 ka agribiz sa mga patanaon sa riyon sa East Padungan bilang mga YFC Provincial Awardee sa NDA Western Visayas. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Giningadlan sa Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV nga provincial level awardees ang 2025 Young Farmers Challenge o kung YFC. Ang 48 kagindoso nga agrinegosyo sang mga pamatanon sa rehiyon. Sa nasabit nga numero, 12 ka agri-fishery enterprise ang nagdaog gikan sa Iloilo Province. Puro sa Capiz, siyam sa Negros Occidental, lunsay 5 sa Aklan, Antique, Guimaras, kag 2 sa Iloilo City. Ang 48 ka napilian nga agrinegosyo, ginsumite sang 70 katamatanon, 30 sa ila ang nagpasa sang individual entry, samtang anabiling nga 34 kabahin sang 12 ka nagpasakop ng grupo. Bilang mga provincial awardee, ang mga young farmer nagbaton sang 80,000 pesos ka financial grant para suguran ng ilang ginadaso nga agrinegosyo. Magluwas diri may kahiganan man sila nga magbaton sang dugang nga 150,000 pesos sa regional level kag 300,000 pesos naman kung magdaog sila sa national level. Sino kay YFC focal person Rhea Cristina Resol, ang YFC nga nagsugod sa 2021 nagatuyo nga mainganyo ang mapamatanon nga magsulod sa pagpanguma kag agrinegosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 48 ka agribiz sa mga pamatanon sa riyon sa East Padungan bilang mga YFC Provincial Awardees sa NDA Western Visayas. Ukon
DA Western Visayas naglunsar sa Be Responsible Photography Contest. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglunsar ang Department of Agriculture kundi Western Visayas ang Be Responsible Photography Contest 2025. Ini kabahin sa mga aktibidad nga sa ahensya kadungan sa pag-obserba sa National Rice Awareness Month o kung MRAM nga ginasaulog kada Nobyembre. Ang Paidis Indies bukas para sa tanang photographers sa Western Visayas, edad 18 pataas. Ang tagpasakop kinahanglan nga magsumite sa lima ka photograph nga nagapakita sa mga mensahe nga adlay mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Brown rice ay kainin, kanin ay wag sayangin, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin, kag suportahan ang lokal na magsaka. Ama ini ang iga-post ang tagpasakop sa Facebook nga nagalakip sang titulo kag malipot nga caption. Ang mga tagaog mahimo magpauli sang tubtob 10,000 pesos na cash kag iban pa nga premyo. Ang National Rice Awareness Month nagatuyo nga malapot ang food security sang pungsod, mapasaka ang kita sa mga manguma kag maluso ang ikaing lawas sa mga konsumidor. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, University of Iloilo nag-evacuate man kaina kasunod sa nagluntad nga linog. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kadasi nga nagwagikan sa ila sinuya hulot kasyan ng mga estudyante sa University of Iloilo, FINMA matapos makabatyag sang pagtayog dala sang linog kay nasang aga. Sa parking area sa TTW building, temporaryo nagtipo ng mga estudyante. Sa datos ng PBOX, gintubod ang linog sa banwa sang gimbal sa diin nga na-record ang magnitude 4.2 nga kabaskugon sang linog. Natarana man kung tani nga magpatigayon sang earthquake drill ang universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:25 sa hapon. Kagami at tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Tubre 15, tuwing 2025. Kinang inyo tag balita, Joseph Paul, Nobles sa Taos. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipinas.